Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating po tatalakayin ang Armor of God, Breastplate of Righteousness. Sabi sa Ephesians chapter 16 verse 14, ang sabi rito, "Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteous." So, ayun, kung kahapon is yung belt of truth, ngayon naman ay breastplate of righteous. So sa unang teaching, punta tayo sa unang katuruan. Sabi rito, "The spiritual forces of evil will not give up without a fight." So, ang mga dyablo, ang mga kalaban natin ay hindi sila susuko. Hindi sila susuko nang hindi nakikipaglaban. So, kumbaga, hindi lang sila basta-basta susuko. Ang mga dyablo, gagawa at gagawa yan ng paraan para tuksohin tayo, para talunin tayo, para ilayo tayo sa Panginoon. So, kapag hindi mo yun basta-basta mapapaalis, hindi yan basta-basta aalis, gagawa at gagawa yan ng paraan para matalo tayo, para matukso tayo. So, dapat handa tayo kapag dumating yung panahon na yun. Dapat hindi tayo magpapatukso, dapat hindi tayo magpapatalo. So, punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi rito, The devils cannot accuse the believers anymore. So, ayun, nung umakyat sa langit ang Panginoon, si Satanas kasi, nung sa panahon nila sa langit, siya yung accuser, siya yung nambibintang sa mga ibang anghel. Sinasabi niya na ito, makasalanan yan, makasalanan ito, dapat kung ito masama yan, gano'n. Kumbaga, si Satanas yung nag-a-accuse o nambibintang, nagpaparatang sa mga anghel noon. So, ang Panginoong Jesucristo umakyat sa langit, pinababa niya si Satanas, pinatasik niya si Satanas sa langit. Kaya napunta si Satanas sa lupa. So, sabi rito, the devils cannot accuse the believers anymore. So, kapag tayo daw ay naniniwala, kapag tayo ay believers ng Panginoon, ay hindi na tayo pwedeng akusahan ni Satanas. Hindi na tayo pwedeng paratangan ni Satanas. Ngayon, dahil nga naniniwala tayo sa Panginoon, bali wala na si Satanas. Ganun, hindi na tayo pwedeng sabihan na masama tayo. So, sa ikatlong teaching, sabi rito, our righteousness is Jesus' righteousness. Ang Panginoong Jesucristo, nung namatay siya sa krus, nung nagbayad siya sa kasalanan natin, yung kapurihan niya o yung kabutihan niya, yung pagka-pure ng puso niya, ibinigay niya sa atin. So, kung ano man yung mga kabutihan na mamayagpag sa puso natin, or kung ano man yung kabutihan na nagagawa natin, yun ay bigay ng Panginoong Jesucristo. Galing yun sa Jesucristo. Kasi nga, dahil makakasalanan na tayo nun kaya lang tayo nagkaroon ng kabutihan sa puso dahil nga iniligtas niya tayo, dahil nga binigyan niya tayo ulit ng pagkakataon na maging malinis. So, punta tayo sa application na sabi rito, believe in Christ's righteousness imputed in. So, ibig sabihin, maniwala tayo doon sa kabutihan or sa righteousness na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil nasabi ko, nung namatay siya sa krus, nung nagsakripisyo siya para sa atin, yung righteousness niya, ibinigay niya sa atin, ipinasa niya sa atin. Kumbaga parang binaon niya sa atin or itinanim niya sa atin. So, maniwala tayo doon sa kabutihan or pagiging pagkamatuwid na ilinalim sa atin ng Panginoong Diyos.
So, punta tayo sa ikalawang application na sabi dito, be righteous, just we are righteous before God. So, ayun, binigyan tayo ng Panginoon ng kabutihan, ginawa tayo ng Panginoon na mabuti. So, tayo dapat maging mabuti tayo. Kumbaga, ginawa tayong anak ng Diyos. So, umasta tayo na anak ng Diyos. Ayun yung pinakapunto dito na dapat binigyan tayo ng kabutihan, ginawa tayong mabait, dapat magpakabait tayo. So, punta tayo sa ikatlong application na sabi dito, build the kingdom of God by obeying the Great Commission. So, tayo, tumulong tayo na buuin or mabuo yung kingdom of God sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos niya. Para nang sa ganon, kapag inobey natin or kapag sunod natin yung Great Commission, ang bilang resulta, baka bubuo tayo ng tinatawag na Kingdom of God. So, ayun lamang po. Napakarami ko pong natutunan sa araw na ito. Glory to God. Thank you.